Okay, alright. Ito tayo guys. Ito tayo update natin kay Paulo Pascual guys. Mga babaeng na-link kay Paulo Pascual. Ilan sa mga kilalang babaeng personalidad na na-link ko naging bahagi ng buhay ng aktor na si Paulo Pascual ay sina Shaina Magdayaw, Casey Concepcion, Rica Paralejo at Pap Fernandez. Ang ilan sa kanila ay umamin sa kanilang relasyon habang ang iba ay nananatiling espekulasyon or espekulasibong magkarelasyon o naging chismis lamang guys. Narito ang mga detalye at naging partes ng buhay o ng kanyang love life guys. Ito si Shaina Magdayaw guys. Ito guys Si Shaina Magdayaw guys ay isa sa pinakamatagal na naging usap-usapan. Inamin nila na sila ay eksklusibong dating at inilarawan ni Paulo ang kanyang ugnayan sa espesyal at matagal ng maraming taon ay sa pinili niyang huwag itong lagyan ng pampublikong papel or label. Ang tinutukoy mo ay nag-uusap-usapan ni na Paulo Pascual at Shaina Magdayaw. Isa ito sa pinakamahabang open secret o hindi hayagang relasyon sa industriya ng showbiz sa Pilipinas guys. Narito ang ilang bahagi ng detalye tungkol sa kanilang naging ugnayan. Walang label. Tumagal na mahigit 5 taon ng kanilang espesyal na samahan nang walang opisyal na pampublikong label tulad ng makasintahan o boyfriend or girlfriend. Exclusive dating noong 2017. Kinumpirma ni Paulo Pascual na isang panayam na sila ay eksklusibong dating na noon pa mang nakalipas ng 5 taon. Karespeto sa isa't isa. Pareho nilang pinili na panatilihing pribado ang detalye ng kanilang relasyon upang maiwasan ang pressure mula sa publiko at media. Malalim na pagkakaibigan guys ay binigyan din ni Paulo at Shaina na ang kondisyon ng kanilang ugnayan ay isang malalim at matatag na pagkakaibigan na hindi basta-bastang mapupuwag. Itong isyong about sa label guys na walang label. Ito ay mula sa 5 taon na exclusive dating guys, ang status na walang label ay patuloy pang lumalim at humaba ang naging espesyal na ugnayan ni Paulo at Shaina Magdayaw. Narito makaragdagang konteksto kung paano napatunay ang kanilang setup. Inabot ng 1 dekada. Ang kanilang espesyal na ugnayan ay lumampas pa sa 5 taon at umabot ng halos 1 dekada nang walang formal na label. Asalukuyang status sa mga payag ng dalawa na nanatili silang napakalapit na magkaibigan. Inilarawan ni Shaina si Paulo bilang isang kontant sa kanyang buhay na palaging nandyan para sa kanya. Walang pressure. Parehong nilang pinaliwanag ng kawalan ng label ay naging susi kaya walang pressure ang kanilang samahan na nagbibigay sa kanila ng kalayaan na mag-focus sa kanilang karera at pamilya. Kontento sa setup guys. Binigyan din nila noon na hindi kailangan pampublikong pag-amin o label para patunayan ang halaga at lalim ng kanilang pagmamahalan at respeto sa isa't isa. Ito guys noong exclusively dating sila noong 2017, kinumpirma ni Paulo sa isang panayam na sila ay exclusively dating noon pa mang nakalipas ng 5 taon. Iyan po yung sinasabi natin. Ang
Pahayag na iyan ni Paulo Pascual guys ay noong Pebrero 2017 guys ay naging mitya ng malaking usap-usapan lalo pat naglabas din ng kanyang sariling reaction at paglilinaw si Saina Magdayo ukol dito. Tapos yung kanilang reaction guys. Ito yung kanilang reaction is narito ang eksaktong detalye na naging tugon ni Shaina sa eksklusibong dating na payag ni Paulo guys. Paliwanag sa exclusive label sa kanyang opisyal na payag sa programang Tonay Clickboy Abon na guys ay pinaliwanag ni Shaina na nagkataon lamang na wala silang idinidate ni ibang tao pareho dahil dito kaya sila tinawag na exclusively dating. Malaya pa rin. Nilinaw ni Shaina sa technical na aspeto malaya pa rin si Paulo na makipag-date sa kahit kanino at ganon din siya. Gayunpaman pinasasalamatan niya ang pagiging consistent na aktor na siya lamang ang sinasamahan nito. Takot sa mabilisang pangako. Binigyan din na actress na dahil nakakandedad na sila, mas pinahalagaan niya ang salitang commitment niya. Nais niya ang susunod na opisyal na relasyon niya ay ang lalaking papakasalanan niya, kaya ayaw niya munang magmadali sa paglalagay ng opisyal na label. Yan po. Sagot naman ni Paulo sa kritiko guys ay nang uratin ng publiko ang makaibigang anggulo ng kanilang payag guys ay sinabi ni Paulo na hindi niya pinapansin ang mga kritiko. Ang mahalaga ay nakakaintindihan sila ni Shaina at nasa same page silang dalawa. Ayan po guys sinasabi dito. At ito guys yung sinasabi naman natin na walang pressure. Pareho silang pinapaliwanan. Iyan yung maganda dito guys na hindi sila na-pressure guys. Ang kawalan ng forma na pampublikong label na nagsilbing protection ng kanilang ugnayan mula sa labas na ingay ng industriya guys. Dahil walang titulong kailangan panindigan sa harap ng media ay nagawa ni Paulo Pascual at Shaina Magdayo na patatagin ang kanilang samahan sa sarili nilang mga tuntunin habang pinangangalagaan ang kanilang prioridad. Narito ang mga detalye kung paano nakatulong ang walang pressure set-up sa kanilang mga buhay. Focus sa karera guys. Sa buong panahon ng kanilang espesyal na ugnayan, malayang nakagawa si Paulo ng mga heavyweight na pelikula at serye, habang si Shaina naman ay nakapagtatag ng sariling niyang pangalan bilang isang seryoso at premyadong actress sa mga teleserye at indie film nang walang issue ng selosan o limitasyon. Ugnayan sa pamilya, walang obligasyon o pampamilya na dala ng isang seryosong commitment tulad ng pagdalo sa lahat ng family gatherings bilang opisyal na partner. Ito ay nabigay sa kanya ng sapat na oras para unahin ang kanilang pamilya nang walang tampuhan. Protection sa intriga. Sa showbiz madalas pagawayan ang mga intriga ng mga opisyal na magkasintahan dahil sa kanilang setup. Walang right o karapatan ng media na hingan sila ng paliwanag sa bawat galaw ng isa't isa, ay naging payapa ang kanilang samahan. Lumalago ng organiko. Nang walang pressure guys ay nagpakasal or magpakasal o mag-level up ng relasyon. Hinayaan lamang niya na magbabago, matalik na consistent. Inayaan lang na magbabago at lumalim ang kanilang ugnayan mula sa pagiging magka-date tungo sa pagiging matalik na consistent sa buhay ng bawat isa guys. At ito is yung sinasabi natin na paliwanag sa respeto sa isa't isa. Ang respeto sa isa't isa ay isa sa kanilang privacy na naging pinakamatibay na pader na
resulta kina Paulo, Pascual at Shayna Magdayo laban sa napanuring mata ng publiko sa pamamagitan ng papapanatiling pribado ang kanilang mga detalye na napatunayan nila na hindi kailangan ng validation ng ibang tao para sa isang totoong ugnayan. Narito kung paano naging susi ang respeto sa kanilang pribadong set at plus protection sa emotional sa pagbili na huwag magdetalye sa media na iwasan nila mga maling akusasyon, chismis at opinyon ng publiko na madalas na naging dahilan ng pagkasira ng relasyon sa showbiz. Magaling sa kanilang root. Nirerespeto ng bawat isa na may mga personal silang pangarap at personalidad. Hindi nila ginagawang hawlampan ng ugnayan. Sa halip naging suporta sila sa paglaro ng bawat isang bilang individual. Walang sumbat guys dahil malalim ang respeto. Walang sumbat kung sino ang mas nagbigay na nagpapakilala ng motibo sa publiko. Kontento sila kung ano ang meron sila kapag silang dalawa lang ang magkasama. Banal na pagkakaibigan, higit sa pagiging romantikong kasama, nirespeto nila ang katotohanan na nagsimula sila bilang magkaibigan. Ang respetong ito ang dahilan kung bakit kahit magbago ang takbo ng kanilang ugnayan, hindi nawawala ang kanilang tiwala sa isa't isa. Malalim na pagkakaibigan, binigyan din ni Paulo at Shayna ang pundasyon ng kanilang ugnayan ay isang malalim na matatag na pagkakaibigan, hindi pa siya basta mabubuwang. Ito yung explanation dito guys. Ang malalim na pagkakaibigan ay naging pinakamahabang pundasyon kaya naging matatag at pangmatagalan na ugnayan ni na Paulo Avellino at saka si Shayna Magdayo. Dahil nagsimula at nanatili silang bilang matalik na magkaibigan, hindi naging marupok ang kanilang samahan dahil samahan kahit paduman ito sa iba't ibang yugto at walang formal na label. Narito kung paano pinatunayan ng panahon ng tibay ng kanilang pagkakaibigan guys. Higit sa romansa, madalas na kapag natatapos ang dating stage ng 2 taon, nakakalamigan o nakakalayuan sila. Subalit para kina Paulo at Shayna, dahil mas matimbang ang pagkakaibigan ni guys ay nananatili silang buo at magkasama pa rin sa buhay ng isa't isa. Ligtas na takbuhan. Sa mga panayam, madalas ring sabihin nila silang takbuhan ng isa't isa kapag mabigat ang buhay o ang trabaho. Meron silang antas ng tiwala na alam nilang ligtas ang kanilang mga sekreto at totoong nararamdaman na walang paghuhusga. Walang awkwardness ito guys, kahit sa palaging tinatanong ng media ang tungkol sa kanilang nakaraan o ang kawalan ng label, hindi ito naging hadlang upang maging normal at komportable sila kapag nakakasama sa mga dulaan, ABS-CBN event o out of town trip. Ang salitang constant, ito ang pinakamagandang bansag na binibigay ni Shayna kay Paulo. Ang isang kaibigan na constant ay nangangahulugang kahit anong bagyo o pagbabago ang dumating sa kanyang personal na buhay o karera, alam nilang may isang tao na hindi aalis sa tabi niya. Ayan po guys, kay Shayna Magdayo. Heto guys, ang sunod naman na topic natin guys ay about kay Casey Concepcion. Ito po kay Casey Concepcion guys. Si Casey Concepcion ay isa sa pinakamatanyag at pampublikong relasyon ni Paulo ni Piolo Pascual guys. Yan po, umabot ng halos 2 taon. Matapos ito noong 2011 dahil
dahil na rin sa kagustuhan ng aktor na mag-focus sa kanyang karera. Yan po guys, mali ang impormasyong ito dahil si Kissy Concepcion ang nakipaghiwalay kay Paulo Pascual at hindi dahil sa kagustuhan ng aktor na mag-focus sa kanyang karera. Narito ang mga mahahalagang detalye na naging pagtatapos ng kanilang relasyon noong 2011 guys. Ang katotohanan sa hiwalayan. Si Kissy Concepcion ay nagtatapos sa isang eksklusibong panayam ng The Best noong Nobyembre 2011. Emosyonal na inamin ni Kissy na tapos na ang kanilang relasyon. Malalim na dahilan guys, sinabi ni Kissy na may mapaunahing pangangailangan siya sa isang relasyon na hindi kayang ibigay ng aktor. Tanyag na pahayag. Binitawan ni Kissy ang linya na may mga rason na hindi ko na pwedeng palampasin na napahiwatig na hindi karir ang naging mitya ng hiwalayan. Kasalukuyang sitwasyon guys makaibigan na. O yan po, pagkatapos ng maraming taon na nagkaayos din ang dalawa at nanatiling magkaibigan na sa kasalukuyan. Yan po ang katotohanan sa hiwalayan. Ito po yung explanation sa katotohanan sa hiwalayan ni Kissy na natapos sa isang eksklusibong panayam noong The Best No 2011 guys. Oo, tama ang detalyeng iyan. Ang panayam na iyan ng The Best kasama si Boy Abunda noong November 27, 2011 guys na nagpatunay sa publiko na tapos na ang kanilang relasyon. Ayan po yan guys, yun po yung sinasabi nila. Mas nainito guys narito ang mga mahahalagang detalye mula sa mismong panayam ng napayanig sa mga showbiz noong panahong iyon. Mga detalye o panayam ng The Best is emotional na pag-amin. Umiiyak na humarap si Kissy sa kamera at sinabing nagkulang siya sa sarili niya dahil pinilit niya maging masaya kahit hindi pagkakaintindihan guys. So, hindi pagkakaintindihan. Inamin niyang maraming bagay na hindi pagkakaintindihan guys o di kaya pagkakasundo at makaiba sila ng pananaw sa maraming usapan. Ang paghingi ng kapatawaran. Humingi din siya ng paumanhin sa pamilya ni Paulo kung naging mitsa man ng gulo ang naging decision niya. Yan po. Ito yung malalim na dahilan guys. Sinabi ni Kissy na may mapaunahing pangangailangan siya sa isang relasyon hindi kaya ibigay ng aktor. Ito po yung explanation dito guys dahil iyan mismo naging sentro ng kontrobersya sa kanilang hiwalayan guys ay ginamit ni Kissy Concepcion ang mga salitang itong upang ipahiwatig or ipaliwanag na may mga simpleng bagay na hindi niya naramdaman habang sila'y magkasama. Ano kaya ito guys? Eto na. Narito ang mga eksakto o mga koneksyon sa likod ng kanyang naging pahayag. Ang eksaktong pahayag ni Kissy guys, paghanap sa basic. Sinabi ni Kissy kay Boy Abunda na may mga hinahanap ako na napaka-basic lang na hanapin ng isang babae sa isang boyfriend ng isang lalaki. Pagtanggi na magdetalye. Agad yung tinugtog na ayaw niyang magbigay ng iba pang detalye dahil ayaw niyang masiraan o madalian ang pagkatalo ni Paulo. Todong-todo sa pag-unawa. Idiniin niya na ginawa niya ang lahat para mag-adjust kabila ang buong pusong pagtanggap sa anak ni Paulo na si Inigo at ang pag-unawa sa kakaibang personalidad ng aktor. Ang
Ang hangganan guys. Matapos ang pasensya ng may mga bagay na hindi niya kayang lunukin o tanggapin bilang isang babae kahit pa umabot sa 8 beses na pagkakataon ang nibigay niya sa relasyon. Ngayon ba guys? Ang maging epekto sa publiko guys dahil sa paggamit ni Casey ng salitang basic na hinahanap sa isang lalaki, nagkaroon ng malawakang spekulasyon ng publiko at mga kritiko sa showbiz. Marami ang nakakala na mas malalim at personal ni issue si Paulo na hindi kayang panindigan sa isang relasyon. Iyan po guys ang kanyang pahayag. Binitawan ni Casey ang linyang may mga rason na hindi ka na pwedeng palampasin. Iyan po na nagpahiwatig na hindi fair ang naging mitsa ng hiwalayan. Oo, tiyak iyan. Ang pahayag niya ay tuluyan nung nag-alis sa ideya ng karera, schedule o larawan lang ng oras ng kanilang mga paghihiwalay. Sa pamamagitan ng linyang ito guys ay nilinaw ni Casey na may mga mabibigat na prinsipyo at moral na hangganan na natapakan sa kanilang relasyon. Narito ang mga malalim na kahulugan sa likod ng tanyag na pahayag na ito. Ang implikasyon ng kanyang pahayag. Hindi ito karaniwang alitan guys. Sa paggamit ng salitang hindi na pwedeng palampasin, ipinahiwati ni Casey na ang dahilan na hindi lamang ito simple hindi pagkakaunawaan na nadadaan sa pag-uusap. Ito ay paulit-ulit ni isyo na umabot sa kanyang sukdulan bilang isang babae. Ang pagbasag sa showbiz reason. Karaniwan sa showbiz na kapag naghiwalay ang mga sikat na artista, ang palaging idinadahilan ay busy sa karir o walang oras sa isa't isa. Kaya ganito ang sinalungat na pahayag ni Casey. Nininaw niya na mahal niya ang kanyang trabaho, ngunit mas mabigat na dahilan sa likod ng pinto. Ang mensahe kay Paulo. Sinabi rin ni Casey sa The Best na PJ knows exactly why we broke up. He knows exactly why. Ibig sabihin alam na aktor ng partikular na rason na hindi na kayang tiisin ni Casey. Kaya walang tuwang na pagdadahilan upang sa trabaho. Naging reaksyon sa publiko. Ang linyong ito ang naging mitsa na matinding marites o espekulasyon sa bansa noon dahil noong 2011 dahil hindi pinanglalanan ni Casey ang mismong rason. Ang publiko ang naisip at nagbigay ng iba't ibang teorya o ano-ano ang mga bagay na hindi mapapalampas ng ibang babae tulad niya. Iyan po guys. At saka ito guys yung kasalukuyang sitwasyong magkaibigan na pagkatapos ng maraming taon nagkaayos din ng dalawa at nananatil na magkaibigan sa kasalukuyan. Ayan po. Yan po ito ang nagsilbing magandang pagtatapos sa isang masalibuot na kabanata ng kanilang buhay. Ang kanilang pagbabati ay patunay na nananaig ang kapanahonan at pagpapatawad sa pagitan ni na Casey Concepcion at saka si Paulo matapos ang 4 na taon ng kanilang pagkakaunawaan. Heto na guys yun sa sinasabi natin na kasalukuyang sitwasyon. Ito guys yung narito ang mga mahahalagang detalye sa kung paano sila muli nakaayos at kung ano ang estado nila ngayon. Ang pagpabati sa London noong 2015
ang tagpuan guys. Noong Setyembre 2015 guys ay nagkasama ang dalawa sa London para sa Europe Boom ng noontime variety show sa ASAP. Ang unang hakbang ayon kay Kissy, si Pauno ang lumapit sa kanya at nakipag-usap. Maaari silang muusap upang magkumustahan pagkatapos ng mahabang panahon. Pag-usad, nagkaroon sila ng maikli ngunit masayang catch-up. Pagkatapos nito ay nag-post si Kissy ng larawan nilang magkasama sa social media na may ngiti sa kanilang mga mukha na siya'y nagkumpirma sa publiko na maayos na sila. Ang kasalukuyang estado ng kanilang relasyon, sibil at cordial guys. Nilinaw ni Kissy sa mga sumunod na panayam na bagamat hindi sila ang best friend, sila ay civil at okay sa isa't isa. Meron silang malalim na respeto sa pinagdaanan ng bawat isa. Pagkatapos ng mga alingaw-ngaw sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng mga espekulasyon na baka magkabilakan sila o magkabalikan sila o magpakasal. Hayagang itong tinanggi ni Kissy. Git niya tapos na ang romantikong kabanatang iyon at may kanya-kanyang na silang tinatahak na landas sa buhay. Respeto sa pamilya. Maging ang ina ni Kissy na si Sharon Cunita ay nagpahayag ng mabuting magkaibigan sila ni Paulo at wala silang anumang hidwaan sa aktor. Sa pag-abot nila sa estadong ito ay pinatunayan ni Kissy at Paulo na ang paghinom ay posibleng mangyari sa kabila ng napaka-controversial na hiwalayan. Ayan po guys, at bago natin tapusin yung ating updates guys ay shout out muna tayo sa mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa ating updates. For more updates sa mga showbiz artista guys is please follow us.